na ano, na magkakaiba yung location nila dahil nag-i-exist sila at the same time. Okay? So, basahin mo natin sa Acts 10 verse 38. Ang sabi dito, how God, in God po yan, referring to the Father, how God anointed Jesus, referring to the Son, Jesus of Nazareth, with the Holy Spirit. So, makikita natin, tatlo na naman po yun. And with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Okay? Hindi lang yung God was with him, the Holy Spirit also was with him. Okay? Hindi yung was with him, nasa loob niya. Hindi, kasama niya. Okay? So, tatlong magkakahiwalay na personalidad. Okay? Tatlong persons na ay pinakikita ng banal na salita. So, kung ito ay disgrasya lang sa pagkakasulat, sabi, hindi, medyo nagkaroon lang ng disgrasya sa pagkakasulat, kaya nabanggit yun. Pero, ilang talata na po binasa natin? 4? 5? 5 talata na po binabasa natin. At hindi na ito pagkakamali. Di ba? Na tunay nga itinuturo ng banal na kasulatan na merong tatlong personalidad sa nag-iisang Godhead. Okay? Sa nag-iisang Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, ganito naman po ang ating mababasa. The grace of the Lord Jesus Christ. Ito, may kinalaman na naman po sa authority. Kanina nabasa natin, di ba? Binabaptize natin ang tao in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Ngayon, ito na naman. Nakikita na naman yung tatlong personalidad dito. Sabi, the grace of the Lord Jesus Christ. So, yung grace, kanina, okay, Jesus. Diba? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God. Ibig sabihin yung Father. Diba? The love of God and the communion of the Holy Ghost, of the Holy Spirit. Be with you all. Ito po yung pamamaalam ng Apostol Pablo, yung kanyang sulat. Diba? Kapag sumusulat tayo, meron tayong goodbye notes. Diba? Minsan, diba? Doon sa sulat natin. At ito yung pinaka-goodbye notes niya. Sabi niya, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Okay, so magkakahiwalay na naman personalidad po yan. Iba po si Jesus Christ, iba po ang Father, iba po ang Holy Ghost. Okay? Si Jesus Christ nagbibigay ng pagpapala, at ang Ama ay nagbibigay ng ng love, at yung Holy Spirit ay nagkakaloob ng kanyang pakikipag-isa, communion. Okay. Basa ulit tayo ng isang talata. Ito po ay mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 18. Nakikita natin 3 distinct personality ulit ang ating mababasa. Ang dami na natin binasa. Kaya hindi ito pwedeng pasinungalingan ng iba. Okay? At hindi ito disgrasya lang na aral. Kundi ito ay talagang naandun sa banal na kasulatan, aral na noon pa ng mga Hudyo. Okay? At dito sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verse 18, for through Him, yung Him po niyan, tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Okay? Sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, okay, magkakaroon tayo ng access sa Father sa pamamagitan ng isang Espiritu. Makita natin, tatlo rin po yun. Diba? So, daming talata eh. So, overwhelming yung mga talata sa banal na kasulatan at hindi mapapasan yung
ang tinatawag na Godhead ng Bible. Yan po yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo at ng mga